Ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. At para sa unang detalye ng ating mga balitang regional ngayong umaga, food pack distribution sa Barangay Rizal, Carmay East at Carmay West, Rosales, pinangunahan ng Twin Star at mga ading na ika-6 na distrito ng Pangasinan na sila Albert at Gilbert Estrella. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Ilet Moore Briguera. Kapartner Ilet. Indauloan ng Twin Stars sa pinangunahan ng Twin Stars at mga ading ng ika-6 na distrito ng Pangasinan na sina Gilbert at Albert Estrella ang pamamahagi ng food packs. Ito ay ginawa sa Barangay Rizal, Barangay Carmay East at Carmay West. Nagpapasalamat ang Twin Stars kay Mayor Liam Cesar sa oportunidad na maging kanyang katuwang sa inisyatibong ito. Natutuwa rin ang mga Twin Stars na makapag-ikot at makilala panalo ang mga tao ng Rosales. Isa itong natatanging pagkakataon na makagawa ng mabuti para sa kanilang kababayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Kapartner, Ilet Moore Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Binmalay Mayor Pete Mirera muling mamimigay ng 1,000 libreng reflectorized vest. Ang detalye ng balitang yan mula kay Mario Lerna Hernandez. Mario Lerna. Mario Lerna. Yes, kapartner, muling mamimigay si Binmalay Mayor Pete Mirera ng 1,000 libreng reflectorized vest. Para sa mga gustong mag-avail, maaaring magdala ng mga sumusunod na requirements: original Xerox copy, driver license o RCR optional, at barangay certificate of residence. Ang pagsusumite ng requirements ay magsisimula sa August 20, 2024. Ang pamamahagi ng free reflectorized vest at sticker ay gagawin sa August 23, 2024 alauna ng hapon. First come, first serve ang pagpaparehistro para sa 1,000 slots lamang. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang mga balita, mga natanggap o nakatanggap ng DSWD Financial Assistance ng 5,000 piso at binawasan ng 4,000 piso, ibinulgar ni Lingayen Councilor J.M. Crisostomo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Ilet Moore Briguera. Kapartner Ilet. Ibinulgar ni Lingayen Councilor J. Mark Kevin Crisostomo na may man nakarating sa kanyang reklamo na binawasan ang kanilang natanggap na DSWD Financial Assistance. Base kay Councilor Crisostomo, dapat 5,000 ang tinanggap ng mga ito, ngunit nasa 4,000 piso ang binawasan umano ng isang staff office ng Office of the Vice Mayor. Ang ibig sabihin noon, 5,000 ang DSWD Assistance, 4,000 ang kinuha ng isang staff ng Office of the Vice Mayor. 1,000 lang ang napunta sa mga beneficiaryo. Anya, nasa 6 na tao na ang nagreklamo sa kanya dahil sa binawasang assistance sa kanila matapos nilang kumuha ng referral letter sa Office of the Vice Mayor. Sunshine News Blast! Nakakalungkot lang malaman na noong napag-alaman natin yung ganitong issue, in-erase natin ito sa Sangguniang Bayan on an assigned business dahil hindi ito nakaschedule sa aming agenda for today, ngunit ito ay pinigilang pagbawalan. Hindi ito hinayaang mapunta sa session nang naka-live ang aming session, which is part of our internal rules and regulations. At the same time, pinalabas lahat ng empleyado sa Sangguniang Bayan para hindi marinig yung mga isiniwalat nitong mga concerned citizens natin with regards to the financial assistance na 5,000 pesos na galing sa DSWD na kanilang binawasan from 5,000 pesos, binigyan na lang nila ng kakarampot na 1,000 pesos itong mga kababayan namin na naghihikaw sa buhay. Anya, wala itong kinalaman sa politika at lalaman niya mga bagay na ito sa pamamagitan ni Councilor Von Carlo Changson. Matapos ireklamo rin ito sa kanya.
Nananawagan din ito kay Vice Mayor Matt Dexter Malikdem na mas mainam na ipaalam sa publiko kung totoo ba ito o kung sino sa kanyang staff ang gumagawa nito. Anya, mas mainam din na malaman ng publiko ang reklamo ng mga beneficiaryo. Sunshine News Blast. Ako po, nadismaya po ako. Hindi po tama yon para sa aking pananaw dahil we are public servants. Meaning to say, we should promote transparency and accountability. Dapat kami po ang nagpapalakas ng fairness treatment sa bawat mamamayan. Dapat kami po ang nagpapalakas ng loob ng mga mamamayan namin isiwalat kung ano yung katotohanan. By doing that, pakiramdam ko po, nadidelay po yung paglabas ng totoo. Dinideny po yung karapatan nilang sabihin yung saloobin nila. Nawawalan po ng dignidad ang sangguniang bayan. Nilinaw nito na gusto lamang niya malaman ang katotohanan tungkol dito at wala itong kinalaman sa pamumulitika. Sa ngayon gusto ring ipaabot sa National Office ng DSWD ang istilong ito ng pagbibigay ng assistance sa pamamagitan ng referral letter. At para sa mga nakikinig sa ating ngayon, sa ating mga viewers at listeners dito sa ating istasyon na DCRD Sunshine Radio, abangan ang buong detalye sa araw ng Lunes sa programang balita, komentaryo, issue at iba pa. Yan po ay mapapakinggan alas 11 ng tanghali, alas 11 ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali tuwing araw ng Lunes. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Sa iba pang mga balita kalasan sa mga bata kababayan, hindi hayaan ni Mayor Belen Fernandez Nagdagupan City. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien! Yes, good morning kapartner. Nakipagpulong si Mayor Belen sa mga miyembro ng local committee on anti-trafficking and violence against women and their children upang sa gayon matuldukan na ang karahasan sa mga bata, kababaihan at may sulong din ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Nagagalak si Mayor sa tulong na R1MC, WCPU Head Dr. Rodora Maron, Dr. Pamela Defensor, Miss Melody Ann Montemayor, Miss Mark Joy Almuno, Miss Jamaica Viñas, City Legal Officer Attorney Aurora Valle upang lalo mapalakas ang pwersa laban sa mga pang-abuso. Napapasalamat din si Mayor sa tulong ng Girl Scout of the Philippines at mga non-governmental organizations tulad ng Inner Wheel, Rotary Club at World Apostolate of Fatima. Para sa Pilipinas, kumata si Jen Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, San Carlos City Mayor Rosuelio may panawagan sa mga netizen na huwag pagbintangan ng gobyerno sa nangyaring sunog sa Old Public Market. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Big Tao Garbig. May panawagan ngayon si San Carlos City Mayor Jolier Rosuelio sa mga netizen na huwag nang magkomento ng kung ano-ano sa social media tungkol sa mga nangyaring sunog sa Old Market ng lungsod nitong Huwebes ng umaga. Anya, may mga nagsasabi kasi sa social media na ito ay sinadya ng gobyerno para sa gagawing bagong proyekto. Saad ni Mayor, walang puso ang gobyerno kung ganoon ang gagawin at hindi niya gagawin iyon. Nananawagan ito sa mga taga San Carlos na iwasan ang magsalita tungkol sa pangyayari at magkaisa na lamang. At anya, mas mainam na tumulong na lamang sa mga nasunugan kaysa sa magkomento. Samantala, umabot ang mahigit 4 na oras ang apoy na tinatayang may pinsalang aabot sa 24 million pesos, ngunit walang naiulat na nasaktan at walang binawian ng buhay sa insidenteng ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, galing po Kawards National Selection Committee, nagsagawa ng on-site validation sa Bulinaw, Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Sheila Balogawer. Sheila. Mainit sa tinanggap ng Bulinaw LGU ang galing po National Screeners matapos ito makasali sa kauna-unahang pagkakataon sa nasabing search. Pinangunahan ni Mayor Alfonso Celeste ang pagtanggap sa mga national screeners na sina former Marikina City Mayor Marides Fernando Jr.,
Mr. Vincent Lazati ng Batay Kita Incorporated at Graciela Santa Maria ng Galing Pook Foundation. Nagsagawa mo ito ng site validation para sa Galing Pook Awards 2024. Ang Galing Pook Award ay isang leading resource institution na kumikilala sa mga innovative practices ng mga local government units. Mula sa 147 entries sa buong bansa, nakaabot ang bilang sa site validation na siyang susunod na hakbang pagkatapos ng unang screening. Umaasa ang bilinaw na makapasok ito sa 10 outstanding local governance programs na ipinesenta ng Galing Pook Foundation, kapartner ng Department of the Interior and Local Government, Local Government Academy at SM Prime Holdings Incorporated. Para sa Diyos na Pilipinas kung mahal, sila balo kapartner mo sa balita sa Samantala, 50 indigenous individuals na kilahok sa unang DSWD Information Servicio Caravan sa Mabini, Pangasinan. Alamin naman natin ang detalye ng balitang yan mula sa kay Kabar Victal. Naibahagi sa mga kalahok ng Family Disaster Preparedness at programa at serbisyo ng DSWD at pati na rin ang mga programa at serbisyo ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nagkaroon ng libreng check-up ang mga kalahok sa tulong ng Municipal Health Office ng nasabing bayan. Ipiniliwanag din sa mga kalahok ang kaibahan ng DSWD at MSWDO at ang gampanin ng lokal na pamahalaan bilang unang tagapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos ng training ay nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kalahok sa caravan. Inaasahan kanilang ibabahagi ang kalamang natutunan sa kanilang mga kababayang hindi napasama sa aktibidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Bikahod kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa detalye ng ating balitang regional, DOH Ilocos Region, ilulunsad ang Purok Kalusugan sa Bayang Bang, Pangasinan. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien. Yes, mga partner, inilunsad ng Department of Health na nirepresenta ng Universal Healthcare Health Services Cluster o UHCHSC Area 1 under Secretary Maria Rosario Vergeri kasama si DOH Ilocos Center for Health Development Regional Director Paula Pasjongko ang puro kalusugan event sa Bayambang, Pangasinan. Kasama rin sa event ang local government officials mula sa munisipalidad ng Bayambang at sa lalawigan ng Pangasinan. Ang puro kalusugan ay ang mga bagong primary care program ng DOH na may layuning magbigay ng essential healthcare services na mailapit sa mga tao at nakalinya sa 8-point action agenda. Partikular na ang bawat Pilipino program and kusugan. Kabilang sa mga serbisyong binibigay ay ang immunization, program sa TB, prevention, nutrition, maternal health, at oral health. Nakalinya rin ito sa pagdiriwang ng Family Planning Month, Family Planning Services na ibinibigay sa mga taga-Bayambang at iba pang lugar sa Pangasinan. Para sa Pilipinas kung hati si Jen Bergabilla, kapartner mo sa balita at servisyo.